po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon sa atin na ngayong umaga tayo ay patuloy na makapag-aral ng salita ng Diyos. Tuloy kong pinupuri ang Panginoon dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At nakikita natin na ginagamit ito ng Panginoon sa buhay ng maraming tao para abutin yung ating mga kapatid at patuloy din tayong i-connect sa isa't isa. Kaya salamat po sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ngayong umaga. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Thank you, Lord Jesus. To the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now and now. Let the weak say, I am strong. Yes, Lord. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Let the weak say, I am strong because of what the Lord has done. Salamat po, Panginoon, sa ginawa po ninyo sa aming pong buhay. Sa kaligtasan, Panginoon. Sa biyaya po ninyo sumasagana. Sa sakripisyo po ninyo na nagdala sa amin, Panginoon, sa mabuting kalagayan. Nagalis ng amin pong mga kasalanan. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Dakila kayo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig po ninyo. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy nyo kaming samahan at tulungan na saglit na yung pag-aaral na inyong mga salita. Kayo po ang kumilos sa aking pong kalagitnaan, Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Umingay po pagka... Matayin mo. Sige. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Mateo chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin.
at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Verse 29, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos, at magaan ang aking mga ipinagagawa. Purihin ng Panginoon, napakaganda ng salita. Diyan natin makikita po kung paanong ang pagnanasa sa atin ng Panginoon ay makapagpahinga. Makapagpahinga doon. Saan po? Doon sa heavy burden. Sabi dito po, come to me all you who are weary and burdened. Makapagpahinga tayo doon sa ating pong mga dinadala, sa mga burden na atin pong binubuhat. At isa sa pinakakapahingahan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung burden ng pagsunod sa kautusan. Yun yung isa sa pinakamalaking bagay na inalis ng Panginoon sa atin pong mga shoulders at kinuha ng Panginoon. Na pagka tayo lumalapit sa Panginoon, yung hirap, yung kapaguran, yung pagsisikap natin na maging matuwid sa harapan ng Diyos, no, yung guilt, yung shame, yung palagi nating nararanasan na pagbagsak, na hindi natin kayang sumunod, nung pagka ang isang tao ay lumapit sa Panginoon, inaalis ng Panginoon yung burden na maging self-righteous. Yung burden na maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi sa pag-aaral ko po nito, yung mga Pariseo daw po kasi, higit 600 na utos pa yung dinagdag doon sa utos talaga ng Panginoon. Na para bang dinagdagan pa. Ginawa pang mas istrikto, ginawa pang mas mabigat yung maging isang Kristiyano. For example, kunyari sa atin, sabi ng Panginoon, mag-ika po. Sa'yo 11% yung sinasabi mo. Dinadagdagan mo yung bigat doon sa mga kapatid o sa iyong mga kasama sa gawain. Okay, ganito gagawin nyo, ganito. Binibigyan ng bigat yung mga tao. Pero ang Panginoon ay iba. Dahil pagka isang tao ay lalapit sa Panginoon, ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Makakahinga ka. Makakapagpahinga ka. Amen? Sabi niya, sundin ninyo ang utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababa ang loob. Sa English, for I am gentle and humble. Sa iba, sa King James, for I am meek and lowly. Praise God. Palagay ko kung buhay ang Panginoong Jesus, palagay ko hindi ko siya kaparehas magsalita. Masyado akong malakas magsalita. At minsan tayo mga tao, naninigaw tayo. Palagay ko pagka ang Panginoong Jesus ang kausap natin, palagay ko marahan lang siya magsalita. Naalala ko tuloy si Daddy. Minsan pagka si Daddy lalapitan at problema at sitwasyon, lalong mas mahina siya magsalita. Pagka merong mga kapatid na lumalapit, humihingi ng payo, nagkamali, lalong mas mahina. Alam, okay lang yon. Tulungan ka ng Panginoon. Babangon ka ng Panginoon. At nakikita ko yung kababaang loob sa mga lingkod ng Panginoon pagka tayo ay umaabot. Pagka yung mga kapatid natin ay nag-i-struggle. At sabi diyan, dahil mabait ako at mababang loob, madaling lapitan. Hindi katulad ng iba, madaling lapitan, mahirap hanapin. Ang Panginoon, madaling lapitan, madali ding hanapin. Pinakahandang saklolo sa oras ng kahirapan. Sabi diyan, makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking pinapagawa. Isaiah chapter 40
Sa Isaiah po, chapter 40, verse 9. Pero magsimula po ako pala sa 1. Hindi kasi naka-highlight po dito sa Bible. Okay. Verse 1, sabi dito po, sinabi ng Diyos, palakasin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Magsalita kayo ng marahan sa mga taga-Jerusalem. Sabihin niyo sa kanila na tapos na ang paghihirap nila at pinatawad na ang kanilang mga kasalanan. Praise God, talagang makakahinga ka talaga pagka narinig mo yan. Sino sa inyo po yung naranasan niyo na pong dalin sa korte? Tapos alam mo sa sarili mo, naku, hindi ako makakalabas dito, hindi ako makakalusot. Guilty ako dito. Huli ako, kulong ako nito, sigurado. Pero pagka sinabi ng bayad na ang iyong utang, bayad na iyong kaso, ayos ka na. Talaga makakapagpahinga ka nun. Pinatawad na iyong mga kasalanan sapagkat pinarusahan ko sila ng gusto sa lahat ng kasalanan nila. Sabi diyan, dito sa dito sa verse 9. Kayo mga nagdadala ng magandang balita sa Sion, ang lungsod ng Jerusalem, umakyat kayo sa mataas na bundok at isigaw ninyo ang magandang balita. Go tell it on the mountain. Ay dito, huwag kayong matakot. Sabihin ninyo sa mga lungsod ng Huda na nandyan na ang kanilang Diyos. Dumadating ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Dumadating ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at maghahari siya ng may kapangyarihan. Dumarating siya, dala ang gantimpala para sa kanyang mga mamamayan. Verse 11, aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kinakargan niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinapatnubayan ang mga inahing tupa. Praise God. Panginoon, magaling mag-alaga. Praise God. Siguro yun, isa din kailangan matutunan natin. Matutunan natin yung kababaang loob ng Panginoon. Matutunan natin po na mag-alaga with gentleness. Amen? Pansinin natin to, pagbulay-bulayan natin. Verse 11 sabi yan, no? Aalagaan niya ang kanyang mga mamayan gaya ng pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Sabi nga ni David sa kanyang awit, I shall not want, He makes me lie down in green pastures. Pinagpapahinga niya ako, hinahayaan niya akong habang maingay ang mundo, habang maingay sa workplace, at meron ding voices na sumisigaw sa loob natin, sa mind natin, patuloy na sumisigaw ang kaaway, na hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo nakakatulog. I believe na pagka tayo ay nasa presensya ng Panginoon, makakatulog ka talaga. Yung after ng iyong prayer at pag-iyak, 3 oras kang tulog po nun. Dahil dito, yung mga maliliit na tupa ay kinakarga niya. No? Yung mga bagong mananampalataya, yung mga hindi pa kayang lumaban, mga hindi pa kayang tumayo, yung mga bagong mananampalataya na hindi pa kayang lumakad. Pagka may nakikita siya na bakong daan, pagka may nakikita siyang danger, kakargahin ka niya. Tutulungan ka ng Panginoon. At pagka merong mga panganib, may mga hayop, may mga gustong manakit, ipagtatanggol ka ng, your rod and your staff, they comfort me. Ingatan tayo ng Panginoon. At dito sabi, maingat niyang pinapatnubayan yung mga inahing tupa, yung mga pastor na nanganganak na, at nagkakaroon ng mga disciple, nagkakaroon ng mga miyembro sa church. Hindi rin napapabayaan yung mabababa at maging yung nagmo-multiply na, yung meron ng mga tungkulin. Nagiging nagiging ama at ina sa pananampalataya. Papatnubayan ka ng Panginoon. Amen? Mararanasan mo yung guidance ng Panginoon.
sa buhay po natin patuloy tayong lumapit sa Panginoon dahil alam natin palagi tayong makakaranas ng pagyakap ng Panginoon. Alala ko yung halibugang anak, lumayas siya. Okay pa siya. Kung nawala na siya ng pera at nakikikain na dun, gusto nang kainin yung pagkain ng baboy, napapagod siya. Bumalik siya sa kanyang ama at nang nakita ng Panginoon ng ama yung pagbalik ng kanyang anak, niyakap siya ng kanyang tatay. Hindi ko alam kung para kanino itong mensahe po na ito, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y lingkod niya at nakakakilala sa kanya. Kapag wala tayong matakbuhan, ay ang Panginoon sa atin, palaging kapahingahan para sa atin. Niyayakap tayo ng Panginoon, ginaguide tayo ng Panginoon, binubuhat tayo ng Panginoon. Sabi nga, hindi iiwan ng Panginoon, nag-iisa yung isa. Iiwan niya yung 99, hanapin niya isa. At pagka naliligaw ito, kinakarga niya pabalik. Kasamaan para makabalik siya doon sa grupo ng mga tupa. Unti-unti dinidevelop ka ulit ng Panginoon sa ministry. Unti-unti binabalik ka ng Panginoon. Nire-restore ng Panginoon yung joy, yung faith. Unti-unti nakikita mo na ulit. Nakakasunod ka na ulit sa Panginoon. Sabi dito, sundin natin yung utos niya. Sapagkat madali yung utos ng Panginoon, magaan. Pangalawa, kailangan maunawaan din natin po dahil yung utos ng Panginoon, katulong natin ang banal na Espiritu sa pagsunod nito. Sabi ng Mateo chapter 5, sabi yung nagnanais na sumunod sa Panginoon ay tinutulungan ng Diyos. Hindi kanya basta ngahayaan na, gawin mo yan, sundin mo yan. Hindi, sabi dito, mapalad ang taong hanghangad. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sa mababaw na Tagalog po, mapalad ang taong hanghangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Amen. Na pagka ang ninanasa natin ay yung utos ng Panginoon, palaging kasama nung utos niya, yung lakas para sundin yung utos niya. Amen. Dahil ko na maunawaan po natin yung salita na yun. Na pagka inutusan ka ng Panginoon, ipinadala ng Panginoon kung ano yung kailangan mo para masunod mo yun. Minsan mag-uutos, bili mo naman ako ng shawarma, wala ka namang pinadalang pera. Bili mo naman ako ng kape, wala namang pinatabi. Pagka Panginoon ay nagutos, dala yung pamasahe, dala yung pangmeryenda. Ibig sabihin ko po pagka nagutos ang Panginoon, hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. At alam niyo yung pamatok po, nakita ko yung isang picture na, yung pamatok po kasi yung nilalagay, di ba po, sa hayop. Yung pamatok nakita kong picture, sabi, take my yoke, sabi niyan. For my yoke is easy and my burden is light. Nakapatong sa iyo yung pamatok, pero ang totoo, ang Panginoon yung mas maraming bigat. Yung dalawa kayo na nagbubuhat ng pamatok. At naalala ko, ang pinakaginawa ng Panginoong Yesus, yung krus. Ang binuhat ng Panginoon yung krus sa kanyang lakas. At pagkahabang binubuhat ng Panginoon yung bigat, magagaangan ka talaga. Amen? Di ba pagkasabay kayong magbuhat, mas malakas yung isa, mas nakaangat. Halos hindi mo na maramdaman yung bigat Bakit? Kasi ang Panginoon mas malaki yung effort na in-exert ng Panginoon kaysa doon sa effort na hinihingi niya sa'yo. Amen? Salamat sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa Panginoon sa ating pong paglilingkod. Dalahin ko na ang salita po na ito'y naging kalakasan po natin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, salamat po sa umaga po na ito. Meron man sa amin, Panginoon, nahihirapan, nabibigatan. Paunawa niyo nga po sa amin. Una sa lahat, Panginoon. Buksan niyo nga po aming isipan, yung aming kaunawaan, na hindi niyo kami iniwan, Panginoon. Marahil parang mas higit sa aming kakayahan yung nasa harapan namin, yung gawain, yung pamilya namin, yung responsibilidad ng pagiging magulang o ng pagiging breadwinner, yung responsibilidad ng pagiging isang pastor o pagiging isang leader. Pero pagka may pinagagawa kayo, ang totoo, Panginoon, palagi nyo ipinapadala ang banal na Espiritu upang kami ay tulungan. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Sapagkat kung gaano man karami ang ating paghihirap kay Kristo, ganun din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Upang sa kalakasan ng loob na meron tayo, ay mapalakas din natin ang ibang naghihirap. Alam ng mga tao, Panginoon, kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Alam nila kung ano yung mga pangangailangan namin. Alam ng mga napalibot sa amin kung ano yung mga bigat na amin pong dinadala. Pero pagka kami, Panginoon, nakakapagpatuloy, nakikita nila, mayroong Diyos na tumutulong sa amin. Kinakarga nyo kami, inaalalayan nyo kami, ginagabayan nyo kami, pinoprovide nyo lahat na amin po mga pangailangan. Salamat po sa inyo. Lord, nilalapit ko po ang bawat mga lingkod po ninyo na nagmimisyon. Patuloy na samahan nyo po sila, ingatan nyo po sila, mga nagpa-pioneer, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, puspusin nyo sila ng kagalakan sa kanilang puso't isipan. Para yung mga kabigatan, Panginoon, ay maging magaan, Panginoon, para sa amin. Na pagka nakikita namin yung sakripisyo, parang bumibigat, ma-divert namin ito. Sa halip maging kagalakan namin, Panginoon, na nakakasunod po sa inyo. Maging kagalakan po namin na nagagawa namin, Panginoon, ang maglingkod po sa inyo. Kayo magpo-provide ng kanilang pangangailangan sa mga nabibigatan, Panginoon, sa kanilang mga bills o bayarin, Panginoon. Kayo, Panginoon, pakita ninyo, Panginoon, sa oras po na ito, na kayo ay nagpo-provide. Magpadala po kayo, Panginoon, ng mga tao na tutulong sa kanila. Gumawa po kayo ng himala. Kaya kay Elijah, pinakain niyo siya, Panginoon. Kung ang ibon, Panginoon, ang mga uwak ay nauutusan ninyo, magagawa ninyo mag-utos sa mga anak po ninyo. Para tugunan, Panginoon, ang pangangailangan na inyo pong mga lingkod. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. At kahit pa hindi namin inaasahan, Panginoon, sila yung mga tutulong sa amin, Panginoon. Dahil kayo ang nagbibigay ng pagnanasa, ng kakayahan, ng empowerment, Panginoon, para ang bawat isa sa amin, makapagtulungan kami, Panginoon, to care each other's burden, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Ingatan niyo po sila, sasamahan niyo po sila, tutulungan niyo po sila. Kayo po ang patuloy na mag-iingat po sa kanila, sa kanilang work, sa kanila pong ministry, sa mga may practice, sa may discipleship ngayong Saturday, paghahanda para sa araw ng linggo. Kayo po ang kikilos po sa kanila. Mararanasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Pinupuri namin kayo, Ama, dinadakila namin ang inyo pong pangalan. Mga leaders ng church, Panginoon, patuloy nyo hawakan ang buhay ng Pastor Joseph, Panginoon. Mga district supervisors, mga teachers ng Bible School na naghahanda muli, Panginoon, para sa pasukan. Tulungan nyo sila, palakasin nyo ang kanilang pangangatawan, Panginoon. In the name of Jesus. Ingatan nyo po sila. Dalahin ko po, patuloy nyo silang pagpalain, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Let the weak say, I am strong. Pagka nangihina na kami, Panginoon, palagi namin makuha, Panginoon, doon sa dulo ng aming lakas. Magulat kami, Panginoon. Maranasan namin yung lakas na nagmumula po sa inyo, Panginoon. At pagka nauubusan na kami ng hawak namin na pera, maulat pa rin kami, Panginoon. Dahil kaya niyong dugtungan, Panginoon, kung ano yung hindi na namin kayang gawin. Kayo ang tulong namin.
Kapag lumalapit kami sa inyo, nakakakuha kami ng kapahingahan. Nakakapagpahinga kami. Yung isipan namin, nakakatulog kami, nakakapagpahinga, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa umaga po na ito. Pinupuri namin kay Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Samahan po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Praise God. God bless.